guys! You are watching Shex Diary and welcome back to my channel. So in today's video, ang gagawin natin is my first ever episode of Back to Checkat. So dito sa episode na to, i-explain ko lang din dahil this is my first ever installation of this episode. Gagawin natin dito, itetest natin lahat ng mga sikat na products, sikat na place. Itetest natin anything under the sun, may it be drugstore, may it be high-end, anything na trending dito sa Philippines, okay? Kasi pagka-uso siya or sikat, lahat ng tao gusto siyang subukan. So ako, susubukan ko para sa inyo kung worthy ba yun sa pera nyo or hindi. Kaya gagawa natin mga review, yung mga ano na yan, at tatanungin natin, ano bang meron sa'yo, bakit ka sikat? First ever product na itetest natin dito sa aking episode na to, this is the Nichido Final Setting Powder. I-review natin to kasi ang daming nagre-rave sa kanya na maganda daw siya at mura daw siya. So ito, just a backstory lang din, hindi ko to binili kaya wala ako masyadong idea kung ilan yung shade niya. Pinabili ko to sa sister ko nung pumunta siya sa mall. Sabi ko sabihin na lang dun sa sales lady yung pang yellow undertone. So ito yung binigay niya which is on the shade Ivory Glow. So kung gusto niyo pa ng thorough review dito sa Nichido Final Setting Powder at gusto niyo malaman bakit ba siya sikat, just keep on watching. So this is my complete bare face, as in wala na naman ako nilagay. Kasi gusto ko guys na makita niyo talaga kung ano ba yung nasa face ko and ano ba yung nasa skin ko. So yung unang-unang product na itatry natin, dahil nga marami sa inyo nagre-request ito, it is none other than this Nichido Final Powder. Like, ang daming nagre-request sa akin na, Ate Shek, maganda to. Ate Shek, you should try this. Ate Shek, please do a review about this. So sabi ko sa kanya, bakit siya sikat? So this is the actual product. This is by the brand Nichido, and then in-evaluate ko siya. Sabi ko, bakit nga ba siya sikat? I come up with the idea na kaya siya sikat kasi first, it is a loose setting powder. Napaka-trending na mga loose setting powder ngayon from Ben Nye, Coty Airspun, RCMA. And then second, it is by the brand Nichido. And then ang Nichido kasi isa na yun sa mga trusted na drugstore brand dito sa Philippines. And yung distribution system nila, okay na talaga, like sobrang accessible niya sa mga local department store. So siguro naisip ko kaya siya sikat kasi accessible siya sa lahat. And then third, yung talagang famous sa mga Filipinos, yung price point. So tingnan ko, affordable siya. It is only 150 pesos. So yun yung mga hypothesis ko. Ngayon, itetest naman natin yung quality niya, kung talaga bang worth it siyang i-rave and talaga bang maganda yung quality niya kaya inire-rave siya. So this is the actual product, and kung makikita nyo yung packaging niya, naka-box pa siya. And then, round lang siya na plastic container. Ayan, tinanggalan natin yung karton. Then, ito yung side-by-side comparison dito sa Coty Airspun. Ganito siya kaliit. Kasi itong Coty Airspun, ito yung isa sa mga sikat or isa rin sa mga accessible na natatry natin na loose setting powder. So, ang retail price ito, this is 150 pesos. Then, ito around 500 to 600 pesos. Ito naman, itong Coty Airspun, 65 grams siya. And then, ito 25 grams. So, parang dalawat kalahati ng Coty Airspun ito. Kung i-base natin sa ounce, parang mas mura pa rin talaga itong si Nichido. Dito sa kanyang packaging, ang mapapansin ko, plastic siya, so very sturdy siya. Hindi siya basta-bastang masisira. Ayan, twistable lang yung kanyang takip. So, meron siyang puff na maliit, and hindi ko naman usually nagagamit tong puff na to. And then, meron din siyang tape. And usually, pagka loose setting powder, hindi ko tinatanggal yung tape. So much for the packaging. Ngayon, gagawin ko ng makeup ko. And the products that I'll be using, ipapakita ko lang din sa inyo. So, for moisturizer, ang gagamitin natin is this Nature Republic na aloe vera. Primer is my favorite primer. Ito yung Nivea Poche Balm. Hindi siya primer pero ginagamit ko siya as primer. I'll be using this Makeup Forever na Ultra HD para sa ating base. And then, gagamitin ko rin tong LA Girl. So, gagamitin ko rin tong Maybelline New York na V-Face Duo Stick para sa ating contour. And I'll be back in a short while pagtapos ko nang gawin yung makeup ko. So guys, I'm back. Ito na yung makeup natin. Sobrang simple. And lahat ng ginamit ko sa base ko ay talagang HD. So para pag mamaya, pagka itetest natin yung flashback niya, wala tayong salarin. And then, ang gagawin natin, ilalagay lang natin siya sa cup. There. And yung scent niya, amoy baby powder. Meron siyang hint ng pagkaamoy ng baby powder pero hindi sobrang strong ng smell. Pagka maglalagay tayo ng final powder or setting powder, ang ginagamit natin yung damp sponge lang natin. So, yun ang gagamitin ko. I-dip ko lang dito sa kinuha natin. Lalagay natin siya dito sa ating under eye. Siksik na siksik yung color. For the application, hindi naman ako nahihirapan sa kanya. So, i-bake natin tong face natin for like 3 minutes. It's already 3:28 PM. Ayan, it's already 3:30 and 2 minutes na to sa ating face. And da-dust off ko lang siya. So, pag da-dust off, hindi naman ako nahihirapan na tanggalin siya sa aking face.
masasabi ko nag-set siya sa face ko and hindi siya ganun ka powdery tingnan. And nag-blend naman siya. Hindi siya yung mukhang lutang lang. For the coverage, it's just light to medium coverage. Hindi talaga full coverage. And so far, nagustuhan ko naman siya. It's just that parang kinulang lang siya sa coverage. So ngayon, tatapusin ko lang yung makeup ko and I'll be back in a while. So guys, I'm done doing my makeup. Magsaset muna na tayo ng MAC Prep and Prime kasi usually ganun talaga tayo pagkatapos natin mag-bake. Nagsaset tayo with setting spray, setting mist, and all that. Actually, there's no need na para mag-set. Ayoko lang yung may nakikita rin na powderiness at saka gusto ko yung makeup natin mag-come together siya. Ito naman, okay naman siya. Nag-melt siya ng properly. Ngayon, ang gagawin natin, i-test naman natin siya kung meron ba siyang flashback or wala para magamit natin siya sa parties or at night. Yung flashback, yun yung pagka pinicturean mo yung face mo, yung parang sobrang puti ng mukha mo and parang mukha siyang powdery. So, using my vlogging camera, itong Canon G7X Mark II, dahil ito ay may flash, ito yung gagamitin natin para i-test yung kanyang pagka-flashback. Para pag pumarty tayo, umalis tayo sa gabi, alam natin kung pwede ba natin gamitin itong Nichido Final Setting Powder. So, okay, let's do the test. So, yan guys, nilagyan ko lang siya ng flash para makita talaga natin kung okay ba siya gamitin tuwing night or kung may flashback ba siya and all that. Dito sa kanyang pagka-flashback, may konting hint ako nakikita, pero hindi siya super white. Pero ang ganda ng translation niya sa camera, in fairness. Ang ganda ng pagkaset niya sa ating face, talagang HD na HD at saka walang bakas ng powderiness, mukhang natural lang siya, nag-set siya ng tama. So ngayon naman, para sa last test ng ating final powder, ang gagawin naman natin is itetest natin kung gaano siya tatagal sa ating face. So it's already 3:50 in the afternoon and ang gagawin natin, isisend natin to for like 4 hours to 5 hours, titingnan natin kung tatagal ba siya or not. And titingnan natin kung paano mababawasan yung quality or kung paano siya magme-melt sa ating face. And guys, nandito lang ako sa room ko and it's already 5:30 in the afternoon. Almost wala pang nangyayari sa kanya. And then, dahil nasa aircon lang ako, wala akong nakitang difference sa kanya dahil hindi naman ako nag-sweat and all that. Pero in a short while, lalabas tayo sa room ko. Wala pang nag-rub off. Ayan. It's already 5:31 in the afternoon. And then, lumabas lang ako sa room ko. Andito tayo sa sala with no aircon. Ayan guys, it's already 6:29 PM and medyo nag-ano na tayo. Nag-oil up, lalo na dito sa may nose area natin. Medyo nagkikrease na siya dito sa ating nose area tsaka dito sa gilid ng nose natin. Ayan. Off to the side, letting your shoulders move. You want to just keep them right to... Ayan guys, pinipilit ko talaga mag-sweat out and then ngayon, nag-play lang ako dito sa laptop ko ng Zumba para talagang pawis-pawis tayo. Kakatapos ko lang mag-aerobics and kung mapapansin nyo, sobrang basa talaga ako ng pawis kasi hindi ganun kainit yung weather ngayon. So, I have to force myself na mag-perspire. Pinapat ko lang. So guys, I'm back. It's already 8:54 in the evening and then ito na yung kinalabasan ng ating makeup amidst ng mga ginawa ko. Like, pumunta ako sa mainit na place and nag-exercise ako para magpawis talaga yung mukha ko. So, tapos na talaga nating i-test itong Nichido Final Setting Powder and gusto ko lang i-mention na hindi ako nag-retouch. Ang ginawa ko lang ay nag-blot ako and medyo kumalat na yung ating makeup. So, ito na yung product and after lahat ng test na ginawa natin sa kanya, sasagutin na natin yung tanong na ano bang meron, bakit sikat? Ako, personally, nagustuhan ko talaga siya. Worth it naman ang pag-rave sa kanya ng mga tao. And I can say na mas maganda pa siya sa ginagamit ko ngayon na Kuti Airspun. So ngayon, i-evaluate na natin to kung bakit siya sikat, kung ano bang meron sa kanya, and kung ano bang wala sa kanya. So first and foremost, masasabi ko kung bakit siya sikat, mura siya. Like 150 pesos, meron ka ng ganito and alam mo yon, nakakaganda talaga siya. Second, bakit siya sikat? Kasi maganda yung quality ng product niya. Ang ganda niya talaga, like natural finish siya, hindi siya ganun ka-powdery. Hindi siya pares ng mga ibang loose powder na na-try ko na talaga na-accentuate yung mga pores ko, na-accentuate yung mga fine lines. Ito natural lang, fresh and all that. Nagustuhan ko rin siya sa kanyang longevity. Ilang oras ko na siyang nasa mukha, ang ganda pa rin niya. Medyo may mga nag-rub off na iba, pero hindi siya yung totally na nahulas. And mind you, it's already 9:01. Pero dito, kahit na napawisan ko, hindi siya yung talagang totally nag-crease, nagbubuo, natanggal, nahalo sa pawis, and all that. Andyan pa din siya, intact pa rin siya, and makikita ko na
maganda pa rin siya, guys. And then, sabi ko maganda rin siya kasi wala siyang flashback. Meron man, very minimal and hindi na yun noticeable. Pwede siya sa photography kahit hindi niya kiniklaim dito na HD siya. And then, sa packaging niya naman, okay din ang packaging niya. Nagustuhan ko rin yung packaging niya. Very compact lang siya and pwede mo siyang ilagay pagka nagta-travel ka and all that. I-discuss naman natin kung ano yung wala siya. Wala ako masyadong masasabing negative about this one kasi maganda talaga siya. Nagustuhan ko siya, convinced ako. Ang wala lang sa kanya, siguro nagkulang lang siya sa kanyang coverage. Kung meron akong 5, I'll give this a 4.5/5 kasi ganun ko siya kagusto. Kung i-recommend ko ba to sa inyo, definitely guys, i-try nyo siya. Worth the try, worth the money. Worth it ba ang kanyang pagiging sikat or sikat? Yes! Worth it ang kanyang pagiging sikat kasi itong product na to, meron talaga siyang ibubuga. So this is my first ever episode of Bakit Sikat. And if you like this video, kindly give this video a thumbs up. And please don't forget to subscribe and comment down below, guys. And thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one. Bye!